Isang magandang umaga po ulit mga ka-yobabs. Sa ngayon, nandito po tayo sa bulubunduking bahagi ulit ng aming area, no, sa ating customer. So magkakandak tayo dito ng checking at saka artificial insemination na rin po sa naglalanding baboy. So ito po, maganda yung panahon sa ngayon at doon po tayo pupunta sa malapit doon sa may puno ng kawayan na yon. Ang daanan po rito medyo pababa, maputik, madulas kasi kakaulan lang nung gabi. Pero pupuntahan pa rin natin po yung ating loyal po na mga customer. Ito na rin po yung kagandahan ng artificial insemination kasi kahit medyo mahirap yung daanan papasok, pero kaya pa rin natin po makapaghatid ng mga dekalidad at magagandang klase ng lahi ng mga barako. At para makapag-produce na rin po yung mga customer natin ng magagandang klase na rin ng mga biik for breeding or for fattening purposes po. So ito na nga po, medyo maputik yung daanan pero pumapasok pa rin po naman dito yung mga motorsiklo na naglalabas po at naghahatid ng kanilang produkto papunta doon sa ibang dako. So mula po doon kanina sa taas, bumaba tayo, iniwan natin yung motorsiklo natin, tsaka umakyat ulit papunta sa ating customer. Ito nga po, nakarating na tayo at mag-check na tayo ng inahin kung pwede nang ma-AI. Ito na nga po, narating na natin yung inahin ng ating customer. At nag-proceed na tayo for artificial insemination. So kung mapapansin po ninyo rito sa video na to, magalaw po yung inahin. Actually, itong inahin po ay hindi po talaga nag-standing heat. Kahit noong gilt pa lang po ito. Pero nagkandak pa rin po tayo ng artificial insemination kasi kilala na po natin yung behavior ng baboy na to na every time po na mag-hit po ang kanilang baboy, hindi po talaga ito nagsa-standing hit. Pero alam natin na ito ay nasa estrous cycle kasi namumula talaga yung kanyang ari. Tsaka makikita natin na meron talaga mucus discharge na nangyayari sa baboy na to. So kung mapapansin niyo, medyo natatanggal po yung ibang balahibo niya. So naglulugon po itong baboy. Pero kahit naglulugon, try po natin na obserbahan po after 18 days kung ito ba ay maglalandi pa o magtutuloy-tuloy na yung kanyang pagbubuntis. Kasi may ibang kaso po kasi ng mga baboy na kapag naglulugon, especially po pag maraming balahibo talaga yung natatanggal sa kanila, malaki po yung chance na hindi talaga ito mabuntis. Or kung mabuntis man, mostly po ay kokonti yung nagiging anak nila. Pero sabi nga ng kliyente natin, susubukan natin kung magtutuloy-tuloy ba yung pagbubuntis ng kanilang baboy. So far, naging maganda naman yung resulta ng baboy na ito nung na-AI namin ng una. Although na hindi siya nag-standing heat, pero naging double digit naman yung kanyang naging anak. So, titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito at kung magiging maganda po yung resulta ng ginawa nating artificial insemination. At yun nga, dahil pinadalhan tayo ng customer ng manok, natuwa siguro sa serbisyo natin kaya meron tayong dalang manok na pangkatay at mauulam. So pauwi na tayo, aakyat ulit tayo ng bundok. So mula sa kliyente natin, maglalakad ulit tayo ng ilang minuto, tsaka magdadrive ng motorsiklo sa maputik at matulas na daan.